ka-module! Andito po ulit si Teacher Carla para bigyan tayo ng magagandang tips sa ating mathematics na subject. So bago po ang lahat, ay meron po tayong shoutout ngayon. Hello po kay Jubel, Egka, ganun din po naman kay Jillian Servida. Shoutout po kay Annalyn Bongo at ang ating solid na subscriber na si Gilbert Tadeo. Marami pong salamat sa panonood ng ating video. Nawa po ay matulungan natin kayo na maging madali ang mahirap. Lalo-lalo na sa ating subject na mathematics. Tandaan, mathematics is everything. Simulan na po natin ang bagong lesson. Ito po ang solves routine and non-routine problems involving addition and subtraction of fraction. Simulan na po natin ang aking naihandang problem. Cal washed his car in 4/5 of an hour, cleaned the garage in 2/6 of an hour, and painted the garden fence in 2 hours. How long did it take him to do all the tasks? Okay, so una, kapag tayo ay nagsasolve ng problem, kailangan natin ng steps. So, ito ang panunundan natin para mas masagutan natin ng tama ang ating mga problem. So, panunundan po natin ang ating steps. Ito ang una, understand. Yung may question mark, yun ang ask or what is asked. Yun ang tinatanong. So, how long did it take him to do all the task? Okay? So, kung gagawin natin yung declarative sentence, pwede nating simulan yun ng the length of time o kaya naman, pwede ring simulan natin ang the number of okay? So, kung pinag-uusapan ang time, syempre doon meron tayong makikita na unit of measure ng time. So, ano nga bang unit of measure na nakita natin doon sa problem? Tama. Ginamit natin ang salitang hours. So, the number of hours. Yan. So, pwede mo yang lagyan o dugtungan ng the length of time it takes him to do all the tasks. So, the length of time it takes him to do all the tasks. Okay? At syempre, ang dulo nun ay ang tuldok. Tandaan natin, ang declarative sentence, nagtatapos siya sa tuldok or sa period. Next, ano pa ba ang susunod natin gagawin? Balik tayo sa steps. Given. So, kailangan natin ng given. So, lahat ng numbers na nandoon sa ating problem, yun ang given. So, ang una natin ay ang 4/5 of an hour. So, isulat natin 4/5 of an hour. Ano nga daw ba yun? So, sabi doon, Cal wash his car. So, lalagyan natin siya ng label na wash his car. Huwag malilito doon. Next. Meron tayong susunod na numero ay 2/6 of an hour. So, 2/6 of an hour. So, ito naman ang tinatawag natin, clean the garage. Ibig sabihin, naglinis siya sa garahe. So, clean the garage. Next natin. So, sabi doon, may 2 hours. At yun na lang ang huling numero sa ating problem. So, sabi doon, ano daw ba yung 2 hours? Painted the garden fence in 2 hours. Ibig sabihin, sa loob ng 2 oras ay nagpintura siya ng garden
fence. Ano ba yung garden fence? Okay. So, yung bakod ng ating garden. So, lalagay uli natin 2 hours. Okay? So, ano daw yung 2 hours? Painted the fence. Meron na tayong given. Ibig sabihin, tatalo na tayo sa susunod nating step. Yun ang plan. Ano nga bang meron sa plan? Una, operation. So, kailangan malaman mo kung anong operation na gagamitin natin para masagot yung ating problem. So, sabi dito, balikan natin yung tanong. Ang what is asked natin is the length of time or the number of hours it takes him to do all the tasks. Okay? So, sabi noon, gaano daw, pag tinagalog, gaano kahaba ang oras na iyong nagugol para matapos ang task o mga gawain. Okay? So, sa palagay natin, pag tinanong yon, ano yung pwede nating gamiting operation? So, tandaan natin, 4 lang ang operation sa mathematics. Yun ang addition, subtraction, multiplication, and division. So, nasa sa inyo na yun kung gagamitin ba ninyo yung lahat o ano yung dapat mo lang gamitin para masagot yung ating problem. Okay? So, para malaman natin, ano nga bang ginagamit natin para masagot yung tanong na to? The number of hours it takes him to do all the tasks. Ibig sabihin, tinatanong sa'yo kung ano or gaano kahaba ang oras na ginugol mo doon sa paggawa ng iyong gawain. So, ibig sabihin, anong operation ang gagamitin natin? Tama. So, ang dapat natin gamitin para sa operation ay ang addition. Okay? Sunod natin. Pagkatapos ng operation at naisip mo na yun talaga ang pwedeng makasagot sa ating problem, meron ka ng number sentence. So, paano nga ba natin gagawin yon? Meron kang mga given, and then meron ka ng operation, pwede na natin siyang ilapat sa number sentence. Sabi nga, pagsasama-samahin natin lahat ng oras na ginugol niya sa lahat ng task o gawain. So, ang una ay 4/5. Sunod, 2/6. Sunod ay ang 2 hours. Alright? So, lagyan natin siya ng equal sign. And then, ang n. Okay? So, 4/5 plus 2/6 plus 2, the whole number 2. Bakit hindi siya fraction? Kasi buong 2 hours o 2 oras na ginugol. And then, equal sign. And then, yung letter n. At upang ma-solve na natin ang ating problem, nandito na yung ating number sentence. Andito na tayo sa part ng solve. So, isusulat natin ang solution. Una, sulat mo muna ang ating mga fraction in column. Bakit in column? Kasi meron tayong whole number na 2 at meron din tayong fraction na pagsasamahin. So, tingnan natin, meron kang whole number 2, unahin na natin. Wala namang problema doon kasi pare-parehas na addition. Sunod, 4/5. Sunod ay ang 2/6. Yan. Ibig sabihin, pagsasama-samahin natin sila. Kaya lang, bago tayo mag-umpisa ng pag-a-add, tingnan mo natin ang ating mga denominator. Tandaan, kapag addition at subtraction, kailangan parehas ang kanyang denominator. Kaso nga lang, ang ating fraction, hindi siya parehas ng denominator. Meron siyang 5, meron siyang 6 dito sa kabila. Okay,
So, yung ating napag-aralan last time, huwag kakalimutan, baka hindi pa natin napapanood, nandun lang iyon sa ating YouTube channel. So, balikan natin yun kung hindi pa natin yun na pag-aaralan at ituloy natin yung ating lesson. So, next, kailangan natin ng parehas na denominator. Ibig sabihin, kailangan natin ng bagong fraction. So, ito yung bagong fraction natin. Yung 2 na whole number, hindi na natin gagalawin. Pero pwede rin natin yung dalhin na doon sa ating sagot sa baba. Okay? Kailangan nating i-multiply ang ating denominators. Yun ang number 5 at yun ang number 6. So, 5 times 6 ay tama. Yun ay 30. Ilalagay natin sa bago nating fraction at yun ang gagamitin natin bilang denominator. Ngayon naman, para magkaroon ka ng bagong numerator, i-multiply mo si 6 sa 5 para magkaroon ka ng bagong denominator na 30. Ngayon naman, para magkaroon ka ng bagong numerator, i-multiply mo naman si 2 sa 5. Okay? Huwag malilito doon. So, 2 times 5 ay 10. Okay? So, huwag nating kalimutan na equal ang dalawang fraction na iyon. Okay? So, nandun na si 2 sa baba o sa iyong sagot. Kailangan mo na lamang sundan o i-add ang dalawang fraction. So, huwag kakalimutan, kapag addition at subtraction ng fraction, hindi natin ina-add ang ating denominator. Kailangan pareha sila kasi kailangan mong kopyahin lamang siya sa sagot mo. So, yun ang 30. Okay? Huwag malilito doon. Sumunod, 24 plus 10. Ibig sabihin, ang numerator lamang natin ang ating i-add. Walang malilito. So, 24 plus 10, yun ay 4 plus 0, 4. Sunod, 2 plus 1 ay 3. So, meron kang 34 over 30 na fraction. At wag nating kakalimutan, meron tayong whole number na 2. So, ang ating answer is 2 and 34 over 30. Ngayon, pwede na tayo mag-apply ng rule sa lowest term. So, tingnan natin itong fraction na ito. Ito ba ay nasa lowest term? Hindi pa. So, ang una nating tatandaan sa ating lowest term ay kailangan hindi nabibigatan si denominator. Tingnan mo at pansinin, 30. Mas malaki ba siya sa 34? Hindi. Ibig sabihin, si 30 ay nabibigatan kay 34. So, dapat i-lowest term natin siya. Ilang 30 meron sa 34? Tama. So, meron kang isang 30 sa 34. Okay? So, yung isang yon idadagdag mo sa whole number mo na 2. And then, ilan ang sobra noon? Okay. So, meron kang sobrang 4. So, ito yung 4 na sobra. Yun na magiging numerator. At kokopyahin lang ulit ang ating denominator na 30. At syempre, ang whole number natin, 2 plus 1 ay naging 3. So, lagyan natin ng equal sign. Ngayon, meron ka ng sagot na 3 and 4 over 30. Kaso lamang, ito na ba ang final answer natin? Hindi pa. Bakit po, ma'am? Kasi po yung 4 over 30 ay pwede mo pang pababain ang numero at pwede mo siyang i-divide sa common factor or the greatest common factor na 2. So, paano nga po ba yon? Let's use the cancellation process. So, i-divide natin ang 4, i-divide natin ang 30 sa parehas na number na 2. So, ilang dalawa meron sa 4? Okay, so merong 2. Sa 30 naman, ilang tigda 2 meron?
Okay, so meron ding 50 na tig dadalawa. Okay, so isulat natin ang panibago ang ating sagot. Meron kang 3 na whole number. Okay? Meron kang 2 na numerator. At meron kang 15 na denominator. Tingnan natin. Ito na nga ba talaga ang ating final answer? Okay, so ang 3, whole number. Yung 2 at over 15 ay nasa lowest term na. Dahil ang greatest common factor na lang ng 2 at 15 ay ang 1. So, ito na ang ating final answer. 3 and 2 over 15. So, tingnan natin ang ating problem. Sabi dito, how long did it take him to do all the tasks? Ibig sabihin, itong 3 and 2 over 15 ay may unit of measure. Ito yung kailangan nating gawin. Check and look back. Iyon ang hindi natin nakikita kapag hindi tayo nag-check ng ating sagot. Okay? So, kailangan mo ng unit of measure. Dahil oras ang pinag-uusapan, sabi doon, hour or hours. So, kapag lumagpas na ng isa, hindi na siya hour, kundi hours. So, 3 and 2 over 15 hours. Okay? Sa pagpapatuloy ng ating lesson, meron akong pangalawang problem na inihanda. Basahin na natin. Sejan painted this room using 5 over 6 liter of blue paint and 2/3 liter of white paint. What color of paint was used more than the other? How much more of it was used than the other? Okay? So, una nating gagawin ay to follow our steps. Huwag nating kakalimutan yon para mas masagutan natin ang ating problem. Okay? So, simulan na natin. Una, understand. Sabi nga, understand the problem. Para mas lalo natin siya maintindihan, kailangan nating basahin ng maayos yung ating problem. So, yung Sejan, yun yung pangalan ng bata na pinag-uusapan. Painted this room using 5-6 liters. Okay? Ibig sabihin, nagpintura daw siya ng kanyang kwarto. At gumamit siya ng blue paint. Meron din namang white paint. At ang kanyang mga tanong, okay? So, yon ang sasagutin natin sa what is asked. Una, what color of paint was used more than the other? Sa Tagalog, ano daw yung mas maraming ginamit niyang kulay ng pintura? At yung pangalawang tanong, how much more of it was used than the other? Gaano daw ito karami? So, paano nga ba natin isusulat ang what is asked? So, una, what color of the paint? The color of paint, okay, used more than the other. At meron kang tuldo. Pansin mo, yung was na salita ay tinanggal na natin. So, para maging tama ang ating declarative sentence, uulitin ko, the color of paint used more than the other. Okay? So, hindi lang yun ang tanong, meron pang isa. How much more of it was used than the other? Gaano mas marami? So, paano natin gagawin sa declarative sentence? The amount of paint used more than the other. Okay. So, the amount of paint used
more than the other. So, kung ano ba ang sagot sa number 1, ibig sabihin, hahanapin naman natin dito sa pangalawang tanong kung gaano karami o mas marami yung unang paint natin. Okay? So, tingnan natin. Ang sunod natin ay given. So, ano nga ba yung mga given natin? So, ang mga given natin ay 5-6 liter of blue paint. Meron din tayong 2/3 liter of white paint. Meron pa ba? Okay, so wala na tayong number na makikita. So ito lang, dalawang ito ang ating given. Next natin. Tapos na tayo sa understand. Meron na tayong what is asked. Meron na rin tayong what are given. Sunod naman natin is to plan. Anong operation ang kailangan nating gawin? So, doon sa ating question, galing sa problem, malalaman natin kung ano ang magagamit natin para ito ay masagutan. So, tingnan natin ang una nating question. What color of paint was used, okay, more than the other? So, meron tayong tinatawag na word clue. So, doon sa word clue, malalaman mo kung ano ang operation na kailangan mong gamitin. So, ang salitang more than the other, yon ang tinatawag na word clue. Nangangahulugan ito na gagamit ka ng operation na tama. Yun ang subtraction. So, meron ka ng subtraction. At sa susunod, number sentence, meron na tayong operation, meron na tayong given, at meron na tayong tinatanong. Tingnan natin ang ating fraction. So, 5/6 minus 2/3. Okay? 5/6 minus 2/3 equals, okay, so equals n. So, tingnan natin. Paano nga ba natin yung masasagot? So, huwag kalimutan, meron tayong video tungkol sa subtraction ng fraction, nakasama ang addition ng fraction. Nandoon yun kung paano natin sasagutan ng ating given. So, meron tayong 5/6 minus 2/3 equals n. So, anong dapat nating unang tingnan? Yun ang ating denominator. So, sabi nga, 6 at saka 3, hindi siya magkaparehas. So, sabi natin, ma'am, paano po yun? Hindi parehas ang kanyang denominator. So, kailangan maging parehas ang ating denominator. So, ang unang step ay i-multiply ang ating denominators. Yun ang 6 at saka ang 3. Magiging 18. So, 6 times 3 ay 18. Sunod, kailangan natin ng bagong numerators. Yun ang 5 at yun ang lumang 2. So, kailangan natin ng panibago dito sa baba. So, yung 3, minultiply natin sa 6. Ibig sabihin, yung 2 na i-multiply mo rin sa 6. So, 2 times 6 ay 12. At yun ang magiging pangalawang fraction. Dito naman sa kabila, 6 na i-multiply mo sa 3 kaya naging 18. Ngayon naman, 5, i-multiply mo naman sa 3. Yun ang 15. At huwag kakalimutan na lagyan ng subtraction sign. Okay, huwag malilito doon. Ang next na natin gagawin, dahil meron na siyang parehas na denominator na 18, kailangan na nating mag-subtract. Ibig sabihin, 15 minus 12 na tayo. Ilan ang sagot nun? Tama. Yun ang 3. At huwag kalimutan, kokopyahin lamang ang denominator na 18.
So, meron na tayong answer na 3/18. Ang huli natin gagawin is to check if your answer is in lowest term. Una, nabibigatan ba ang denominator? 18? Hindi. So, ibig sabihin, ang 3/18 ay nasa proper fraction. Okay? At ang pangalawa natin gagawin is to check if the GCF is 1. Tingnan natin at pansinin, 3 at 18. So, ang ating GCF ng 3 at 18 ay ang 3. Ibig sabihin, yung 3 daw ay i-divide mo sa 3 at saka sa 18. Cancellation tayo. 3 at saka yung 18. Parehas na i-divide natin sa 3. Ilang 3 meron sa 3? May isa. Sa 18 naman, meron kang 6. So, isulat na natin. Ang panibago nating sagot ay 1/6. Okay? At tingnan natin, ang numerator mo ay 1 na lamang. Ibig sabihin, yun ang pinakamababa niyang pwedeng maging numerator. Meron kang 6 sa denominator, so wala namang problema. Nasa lowest term na siya. So, 1/6 ang ating final answer. Balikan natin yung ating tanong. What color of the paint was used more than the other? Tingnan natin, ano nga ba mas malaki sa 5/6 at saka sa 2/3? Tama, itong 5/6 at iyon ang blue paint. So, ang una nating sagot ay ang blue paint. At ang pangalawang sagot mo naman sa how much more of it was used than the other, ang sagot natin ay 1/6 liters of 1/6 liter of paint. Of blue paint. Okay? So, ibig sabihin, mas madami ang nagamit mong blue paint kaysa sa white paint. At mas marami ang blue paint ng 1/6 liters. Okay? Huwag malilito doon. Kung meron man tanong, huwag kakalimutan, meron tayong comment section. Please po, huwag kalimutan din na i-like ang ating video. Sa mga nag-subscribe, ako po ay nagpapasalamat at na-appreciate niyo ang ating channel. Huwag po kayong mag-alala, once na meron tayong bagong video, ay magkakaroon po tayo ng notification. Huwag din kalimutan ang bell icon. Okay? Once again, this is Teacher Carla saying, pag math tiyaga, may nilaga. Bye-bye! Thank you and see you on my next video!